His heart. Praise the Lord mga kapatid. Welcome na naman sa panibagong programa natin for this hour. At magandang gabi po sa mga kapatid natin dyan sa Pilipinas. Na-mention ko na po ito kanina sa ating programa na meron pong ngayon, magandang pag-uusap na naman. No? At hindi po ito interview, ito po ay pagpapahayag. Ano? So meron po tayong naimbitahan na kaibigan natin kapatid, no, from Baptist Faith, at naimbitahan po natin siyang magpahayag, magpaliwanag patungkol po sa kanilang paniniwala, no? Parang para disclaimer na rin kasi baka mamaya may baka akala nyo si brother na babanggitin natin mamaya, no, ay kapananampalataya natin, baka ma-misunderstood yung mga kapatid, no, kung ano yung interpretasyon niya is ganun tayo. So just to disclaim mga kapatid, no, ang ating kapatid na to ay Baptist. Ipapahayag niya po or i-share lamang niya to, he will going to inform us patungkol po sa kanilang kaunawaan, no? Pagkakaintindi, interpretasyon, pananampalataya patungkol po sa bautismo sa tubig, ano? Ano po ang ano at para saan po ang bautismo sa tubig para po sa kanilang mga baptist. So, tunghayan niyo po 'yan mga kapatid, magiging maganda po ito. At after po ng kanyang pagpapahayag, malaya po tayong magtanong, babasahin po natin yung mga katanungan. Again, hindi po ito debate, hindi po ito diskusyon, ito po sharing lamang. This is for educational purposes, no? Para po magkaunawaan tayo, no? Maintindihan, kahit na disagree po tayo sa kanila, maunawaan po natin talaga ng malinaw yung kanilang posisyon. Okay? So hindi po natin papatagalin. Introduce ko na po sa inyo si Brother Shenker. Ayan. Ayun, Brother Shenker, can you Alright. introduce yourself? Ayun. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, sa lahat po ng taga COAT or COAT. At magandang gabi po from Philippines kay Brother Brian Badaw, at salamat sa privilege na nakasama ninyo ako at pinayagan nyo makapagpahayag tayo. Praise the Ako po Lord. ay Ayun. Baptist po, ano? Ayan. So, sige po, back to you po. Under po, bro, may ano, bali po si Brother Ken, yung pala Ken, ano, ay missionary pastor siya, no? So, nandoon yung ating respeto sa ministry ng ating kapatid. Kaya po, again, napaka-healthy po ng usapan na to, no? So, bibigyan natin ng pagkakataon si Brother Ken. Mga kapatid, iniimbitahan ko rin, hindi pa ganun kalaki yung ating yung ating followers kasi bago lang po tong ating channel. Bago lang po itong ating account na ito, no? Pangalawang account. Kung sa TikTok sana meron tayong 20,000 followers eh. Dito lang, baguhan pa, no? Bago pa yung nating account. So, mga kapatid, please watch, listen, and like and share para po ma-educate din natin yung iba nating mga kaibigan, kapatid, no, patungkol sa pananampalataya po ng mga Baptist. And then maunawaan natin, makapagtanong tayo ng maayos, makapag-inquire tayo ng maayos. At I believe nandyan si Brother Ken para bigyan din po ng katugunan yung ating mga tanong ayon po sa kanyang pagpapahayag. Again, wag po natin atakihin siya, respeto po natin siya. Ito po ay lang, for educational purposes.
tayo po ay magtatanong lamang at siya po ay magpapahayag. Bro, meron pumasok na si Brad Gill. Ano po siya? Kasama niyo po? Sino po? May pumasok ditong Brad Hill. Kilala mo siya? Brad Hill. Opo, pero estudyante po, kahit kayo po kung papasukin nyo, makikinig. Makikinig po siya. Opo. Inimbita mo siya, bro? Inimbita mo siya? Nai-forward ko lang yung link. Okay. So, Sa sige. bagay, pwede naman sa live, Opo, pwede po sa live. Nakashare na po yata sa inyo. Ano po siya? Magtatanong din sa inyo or magpapahayag din? Backup nyo po siya? O ano pong ano niya? Wala naman po. Wala naman. Okay. Audience. Audience. Pwede. Sige, i-add natin. Try po Sige. nating i-add. Ayun. Okay, welcome Brad Hill. Pwede ka pong para may audience din tayo sa live, no, dito sa mismong live stream Hello natin. po. So welcome. Welcome sa programa. Again, nakalimutan natin, this is your brother Brian, your apostolic intelligence, the apostolic now. Bro, may nagtatanong kasi bakit intelligence, no? Bakit apostolic intelligence? So, I want to take the opportunity na bago natin bigay kay Brother Ken. Intelligence po kasi, di ba, pag sinabing intelligence, ikaw yung nag-iimbestiga, ikaw yung nag-analyze, ikaw yung So, yun po yun, tayo yung parang investigador ng mga doktrina or at least mga Bible text, mga passages, kaya po intelligence. So, again, bro, alam ko gabi na dyan, so hindi na natin papatagalin. Binibigay ko na po sa inyo ang stage or ang pagkakataon. God bless sa'yo, Brother Ken. Alright, isang mapagpalang gabi sa bawat isa at sa lahat po ng ating mga kapatid na kasama po rin ni Brother Brian at binabati ko rin ang lahat ng taga-Original Baptist Faith Defenders at sa lahat po ng mga kabaptist po dyan. Ang tema po na naipagkaloob sa atin ay ang patungkol sa ano ang bautismo at para saan ito in a Baptist perspective. Ayan, para sa amin po mga Baptist, ang ayon sa linaw ng Biblia, ang bautismo po ang pinakasimpleng definasyon po nito sa lengguaheng Tagalog. Ordinansa o utos po ito ng Panginoong Kristo Jesus sa bawat naligtas. Ordinansa o utos ng Panginoong Kristo Jesus sa bawat naligtas. Pagdating sa ordinansa, alam naman po natin, napakahalaga ito upang sundin. Yung ordinansa nga ng tao lamang, sinusunod natin, lalo po yun sa Panginoong Kristo Jesus. Sapagkat sa Mateo 28:17, ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan ay nasa Panginoong Kristo Jesus. At para saan ito? Ayan, para saan nga ba ang bautismo? Ito po ay para sa mga mananampalataya, pagkatukoy sa mga mananampalataya kasama ng Ebanghelyo ni Kristo na si Kristo po ay namatay, inilibing at muling nabuhay at para po ito sa pagkatukoy ng kanyang simbahan o iglesia na binili. For believers' identification with Christ's death, burial, and resurrection and His church. Yun po yung pinakabuod ng ang bautismo at para saan ito. Okay, sa ating pong pagtatalakay, baptism, nung tinignan po natin sa definition of words, ayan, sa Greek word po nito ay baptisma in transliteration. Ang parts of speech po niya ay neuter. Ayan, from G907. Okay, ito po ay immersion and submersion. Kapag usapin po bautismo na biblical sang-ayon sa Biblia, ito po ay immersion and submersion, inilulubog. Pag sinabi rin pong bautismo, ayan, sa Christian baptism, rite of immersion in water commanded by Jesus Christ, by which one after confessing his sins and professing his faith in Christ, having been born again by the Holy Spirit unto a new life, identifies publicly with the fellowship of Christ and the church. So yan po ang tinitindigan nating bautismo sang-ayon sa Biblia, baptisma sa transliteration sa Greek. Ayan. At ang pinakamatindi po rito, inutos po kasi ito ng ating Panginoong Kristo Jesus. Matapos tayong sumampalataya sa Kanya, pinahayag natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Ayan, nandyan po yung ating pagsisisi at nandyan po na ipanganak tayo muli. Tayo po ay tinutukoy sa publiko ng tubig bautismo sa pakikipag-isa natin kay Kristo at sa Kanyang simbahan. In Romans chapter 6 verse 3, di ba? Paul states, we are baptized unto death
meaning that we are not only dead to our former ways, but they are buried. To return to them is as unthinkable for a Christian as for one to dig up a dead corpse. Ang ibig kong sabihin sa wikang Tagalog, tayo po ay kalakip sa kamatayan ni Kristo, nabautismuhan tayo sa pagkamatay, hindi po literal, ibig kong sabihin sa ating mga lumang pamumuhay na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos, tayo po ay inilibing na. Yan po ang larawan ng bautismo. At kung iisipin natin sa usaping pagkalibing, hindi naman po marapat na babalikan pa natin yung nailibing na. Kaya nga po, ang sabi po roon, that we should walk in the newness of life. Okay? Sa wikang Tagalog po, kalooban ng Diyos po ang pagpapabautismo. Kasunod ng pagtanggap kay Kristo ay ang pagsunod po sa pagbabautismo. Alinsunod sa utos ni Kristo na atin dapat sundin bilang mananampalataya. Sino ang babautismohan? Bakit siya babautismohan? Paano siya babautismohan? Sino ang may otoridad na magbautismo? At ano nga ba ang nakakahadlang upang ikaw ay bautismohan sa mga mananampalataya? Ano po sa talata ng Biblia, ang binabautismohan lamang po siya po yung mga saved believers of Jesus Christ. Yung mga sumampalataya at naligtas na. Ano po? Gaya nga po ng sinabi po sa Acts chapter 2 verse 41, then they gladly received His word, were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. So ang binabautismohan po, yung mga naligtas, sumampalataya sa Panginoong Kristo Jesus. Paano ba naliligtas ang tao? Diba? Anong sabi ng Apostol Pablo? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito hindi sa inyong sarili, walang anuman sa atin, ito'y kaloob o regalo ng Diyos. Hindi sa mga gawa, ni ang sinuman ay magmapuri. So, babautismohan, una po dyan, ang mga mananampalatayang naligtas sa Panginoong Kristo Jesus. Bakit nga ba siya babautismohan? Sapagkat ito po, inutos ng Panginoong Kristo Jesus. Makikita po natin sa Matthew chapter 3, verse 16 to 15. And 16. Alam niyo po si Kristo Jesus, hindi po siya nagpabautismo upang maligtas sapagkat siya na nga po ang tagapagligtas. Siya po ay nagpabautismo upang maging halimbawa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama, upang tukuyin ng kanyang sarili sa kanyang mga tao na ililigtas sa magaganap sa kanya sa ebanghelyo, sa propesya, at upang pagganap po ng katuwiran ng ating Diyos. Ang sabi po rito, Matthew chapter 3, babasahin ko po King James Version. Matthew chapter 3 verse 13, then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. Si Kristo Jesus naglakad, pumunta kay Juan para po magpabautismo kay Juan. And verse 14, but John forbade him, saying, kumbaga sinansala po siya ni Juan at nagsasabi, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? Ako nga ho ang dapat mabautismohan, Panginoong Jesus, at ikaw ang malapit sa akin. And verse 15, and Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. So makikita nyo po, payagan mo ako ngayon, bautismohan mo ako ngayon. Inutusan ni Jesus si Juan, bautismohan mo ako ngayon. Ayaw pa sana ni John the Baptist. Pero inutos ni Jesus, bautismohan mo ako ngayon, sa gayong ginaganap natin ang katuwiran. At nabautismohan si Jesus. Verse 16, and Jesus when he was baptized, nung siya'y mabautismohan, went up straightway out of the water. And lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kaya po, nagpabautismo si Kristo Jesus, nakita niyo po, bilang halimbawa po, na tayo po ay babautismohan. Kung paano babautismohan, tignan po natin ang Panginoong Kristo Jesus na dapat siyang tularan. Ang sabi po diyan, went up straightway out of the water. That is immersion. Iniahon mula sa maraming tubig. Di ba po, Brother Brian, hindi po sinawsaw sa tubig. Hindi po hindi binuhusan ng tubig o hindi winisikan ng Panginoong Kristo Jesus. Siya po ay inilubog sa tubig. Paglalarawan ng ebanghelyo na ang mangyayari sa kanya, siya ay mamamatay,
maililibing at muling babubuhay alang-alang sa kaligtasan po natin. Ano po? Fulfilling the righteousness of God. Ang sabi po diyan, suffer it to be so na verse 15, for us it becometh as to fulfill all righteousness. So ito po yung pagganap ng katuwiran, kaya po nagpabautismo si Kristo Jesus. At tayo po, kapag tayo babautismohan, gumaganap din po tayo ng katuwiran, mabuti po iyon ano. So, kaya mamaya may mga ilang katanungan tayo bilang paglilinaw. Paano pa babautismohan? Ayan, inilulubog. Sino ang may otoridad na magbautismo? Tignan ho natin si Jesus. Kanino po ba lumapit si Jesus? Sabi po dyan, then cometh Jesus from Galilee to Jordan. Anto dyan? Napakalayo po na nilakad nito ni Jesus para po pumunta kay Juan na tagapagbautismo. Para alin? To be baptized. Sa verse 1, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. So makikita po natin ang may otoridad na magbautismo sa tubig, sangayon po sa linaw ng Biblia, sinundan natin si Jesus, ay ang may pagkakatukoy, pagkakakilanlan na Baptist. Ano ang ibig sabihin nun? Baptizer, preacher announcing the coming of the Messiah. He is preparing the way of the Lord Jesus Christ. Ayan. So, Baptist po si John the Baptist as he was going to baptize. Ano po? The believers of the coming Messiah. Ayan. So, pwede rin po natin tukuyin yan. Anong kaibahan ng bautismo ni Juan tapos sa bautismo natin ngayon. Okay? So, alam niyo po, valid yung bautismo ni Juan sa kanyang mga disipulo. Dahil nga po, ang bautismo, una, ito po ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Matthew 28:19, di ba? Ang sabi roon, go ye therefore and teach all nations, baptizing them. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even at the end of the world. Ang sabi ng Panginoong Kristo Jesus. Pangalawa po, ang bautismo, ito po sa wikang Tagalog, una, pagsunod, pangalawa, pagpapatotoo at pagpapatunay. Ng alin po? Ng ating pananampalataya sa Kristo Jesus, ng ating pagmamahal sa Kanya, if you love me, keep my commandments, at ng ating pag-asa. In John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Nagpapatotoo tayo ng ating pag-ibig sa Kanya, pinatutunayan natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Because obedience is the very best way to show that you believe. Number 3, ang bautismo ay pagpapahayag at paglalarawan ng alin po? Ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus, ng ating kaligtasan at ng pagbabago ng buhay. Sang-ayon po sa Roma 6, chapter 6, verse 3 to 4. Romans chapter 6, verse 3 to 4. Ayan. So, ilang minuto lang po ako dito, Brother Brian. So, madaliin lang po natin ito, para mas marami tayong time sa ating tanungan. Okay. So, Romans chapter 6, verse 3 to 4. So, basahin po natin dito. Sabi rito, know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Hindi nyo ba alam na marami sa atin ay nabautismohan kay Jesucristo, ay nabautismohan sa kanyang kamatayan. Therefore, verse 4, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ, gaya ni Kristo, nilalarawan, as was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in the newness of life. So yan po pagpapahayag at paglalarawan ng Ebanghelyo ni Kristo na tayo ay namatay kasama ni Kristo sa luma nating pagkatao at muling binuhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nalalakad na tayo sa pagbabago. In 1 Peter chapter 3 verse 21, ang sabi po diyan, the like figure, ayon sa tunay na kahawig, were unto us. Ayan, basahin natin, buksan po natin. 1 Peter chapter 3, verse 21, the like figure were unto even baptism doth also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. Ayon sa tunay na kahawig, sa makatuwid nagligtas sa inyo ang bautismo na ang sabi rito, hindi sa paglilinis ng karumihan ng kasalanan, kundi bilang pagtugon sa mabuting konsyensya sa Diyos sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus.
Ayan, the like figure ayon sa tunay na kahawig. Okay, so inilalarawan ng ating kaligtasan ang bautismo. Kumbaga, ang tunay na simbolo ng Kristyanismo para tukuyin tayong mga disipulo tagasunod ni Kristo ay ang bautismo. Ayan po, sa pamamagitan ng bautismo, tayo ay maa-identify sa Panginoong Kristo Jesus sa kanyang ebanghelyo na siya ang namatay, nilibing at muling nabuhay, at tayo po ay kabilang sa kanyang simbahan, sa kanyang iglesia. Ligtas kaya na bautismohan at idinagdag ng Panginoong Kristo Jesus sa kanyang simbahan o kalipunan ng mga naligtas, patuloy na nililigtas, kaya maliligtas. Ano po? At sabi pa po rito, ayan, ano nga ba makakahadlang upang ang isang mananampalataya ay mabautismohan? Ayon po sa aklat po ng Acts chapter 8 verse 36 to 37, sabi po diyan, Acts chapter 8, ayan, 36 to 37, sa pagbubuod, wala po makakahadlang maliban na lamang kung sumasampalataya ka sa Panginoong Kristo Jesus, na siya ang Mesyas, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas. Ayon po rito, Acts 8:36. Acts 8:36, sabi po rito, ayan. Okay. Acts 8:36. Okay, manual po kasi ang ating Bible ngayon. Wala tayong extra Acts 8:36. Ito na po. Ang sabi po rito ng Biblia, and as they went on their way, they came unto a certain water. And the eunuch said, Sir, see, here is water. What doth hinder me to be baptized? So bago ito siya bautismohan, pinangaral sa kanya sa verse 35, si Jesus, and preached unto him Jesus. In verse 37, and Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So yun nga po, siya ay nabautismohan, verse 39, and when they were come up out of the water. So umahon, immersion po talaga ang mode of baptism sang-ayon sa Biblia. Okay, so yun po So pagpapahayag ayan, paglalarawan, pang-apat, pagdaragdag sa kalipunan ng mga mananampalataya o iglesyang lokal ng Panginoon. Ayon po sa Acts chapter 2 verse 41 and 47, then they gladly received his word, were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. And verse 47, praising God and having favor unto all men, and the Lord added to the church daily such as should be saved. At ang nagdaragdag sa Diyos, sa iglesia, ay ang Panginoon, sa makatuwid ay ang mga nangaliligtas. Sila po yung mga sumampalataya, kaya nabautismohan. Sila'y tinukoy na ligtas, hindi mapapahamak sang-ayon sa salita ng Diyos. Sino man sumampalataya, bibigyan ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi malilipol at hindi aagawin sa kamay ng Panginoong Hesus. Sabi sa verse 47, na nangagpupuri at nagtatamo ng buong lingap sa lahat ng tao, at ang Panginoon ay nagdaragdag sa iglesia araw-araw yaong mga nangaliligtas, such as should be saved. Past tense po, naligtas na muna at idinaragdag ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ano po? So ano pa po? Ikalima, pagpapala po. Ang bautismo ay pagpapala, spiritual at material, kalakip ng pagsunod. Kagaya po dyan, basahin niyo po yung Acts chapter 2 verse 41 to 47, na nakaranas sila ng maraming himala na ginawa ng Diyos, nagkaroon sila ng pabor sa lahat ng tao, at nagpupuri po sila. Deuteronomy 11:27, a blessing if you obey. Ang Diyos po natin ay hindi nagbabago, hanggang ngayon nalulugod po siya sa mga sumusunod sa kalooban niya. 1 Corinthians 12:13, ayan, so nandyan po yung pagdaragdag. Sabi John, for by one Spirit we are all baptized into one body, and that body is the church. Ayon sa Colossians chapter 1 verse 18. Buksan muna natin yung 1 Corinthians 12:13. Ayan, sabi po rito, 1 Corinthians 12 verse 13. So, masyado tayo mabilis ba or sakto lang po? Sabi po rito, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Tayo ay, ayon sa isang Espiritu, tayo ay binautismuhan sa isang katawan.
So what is that body? Ano yung isang katawan na yan? Colossians 1:18. And He is the head of the body, the church. Ayan, ang sabi po dyan. And He is the head of the body, the church, who is the beginning of the firstborn from the dead, that in all things you might have the preeminence. So, nasa Panginoong Kristo Jesus ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, otoridad. Siya po ang ulo ng katawan sa makatuwidang iglesia. Ito po ay iglesyang nabautismohan, nabautismohang katawan. Sang-ayon sa ang ulo nga ay nabautismohan ng Panginoong Kristo Jesus, ganun din po ang katawan. So, ano pa po yung bautismo? Una, pagsunod. Pangalawa, pagpapatuto at pagpapatunay. Pangatlo, pagpapahayag at paglalarawan. Pagdaragdag, pagpapala, pagkakaroon. At yung pinakamahalaga sa lahat, pagkakakilanlan na tayo ay ligtas, kaya nabautismohan o baptist. Ano po? Sa aming definition po, kaya po kami baptist sapagkat naligtas, kaya nabautismohan. Hindi po denominasyon o relihiyon sa amin ang baptist. Ito po'y pagkakakilanlan, identification as a disciple of the Lord Jesus Christ. Ano po? Sila po yung naligtas kaya nabautismohan. Ayon po sa Matthew chapter 3. Matthew chapter 3 verse 16, tinukoy po sa Panginoong Kristo Jesus. Ayon po sa Greek, babasahin ko po sa inyo, babasa lang po tayo sa Textus Receptus. Ang ulo ng iglesia, ng simbahan, na nabautismohan, ayan, na si Hesukristo, ay tinukoy po ng Biblia na baptist sa Greek. Ayan, babasahin ko lang po sa inyo. Matthew 3:16, kung kayo po ay may blue letter, pwede nyo tignan sa Greek Interlinear. Sabi po dyan, Matthew 3:16, kay baptist seis o Jesus. Nakita nyo po dyan, and Jesus when He was baptized, kay baptist seis o Jesus. Tinukoy po, nakatukoy kay Kristo Jesus ang katagang baptisteis, na sa Greek root word po, ang usage po diyan ay baptist. Kapag ito po yung nakatukoy sa tao, baptize, kapag ginawa sa iyo ang baptisma o bautismo, wash, nahugasan, lalo kapag nakatukoy sa mga bagay. Ano po? So, ang case po diyan ay nominative for a noun and pronoun when it is the subject of the verb. So, ang Panginoong Kristo Jesus ang subject po dyan. And the voice na ginamit po dyan sa pag-aaral sa gramarya ay passive. It represents the subject as being the recipient of the action. Kaya po nabautismohan si Kristo Jesus, siya po yung subject, recipient ng action. Recipient of baptism is identified as Baptist na noun. That is, sino? Si Lord Jesus Christ, nakatukoy po sa kanya. Ano? Tapos po, alam nyo po yung sabi niya sa Matthew 16:18, yung iglesyang tinatag niya ay hindi mapapahamak. Sabi po doon, and the gates of hell shall not prevail against it. Yan ang itinatag na iglesia ng Panginoong Kristo Jesus sapagkat ito'y kalipunan ng mga naligtas sapagkat sumampalataya kay Kristo Jesus, kaya nabautismohan bilang pagpapatukoy, pagpapahayag na disipulo nga ng Panginoong Kristo Jesus. At sila po ay maliligtas o hindi mapapahamak. Baptist shall be saved and cannot go to hell. Ayon po sa Mark 16:16, sa Greek New Testament, o pistefsas kai baptiseis sotisitay, o de apistisas katakritsetay, o pistefsas kai baptiseis sotisitay. Sa English, he that believeth and is baptized or baptized shall be saved. Kaya po ang sumampalataya, kaya nabautismohan ay siyang maliligtas. Pero sino po yung mapapahamak? But he that believeth not shall be damned. So makikita nyo po, ang pagdating po sa Baptist perspective sa amin, ang bautismo, alam nyo po ito po ay bilang pagtatapos sa aking presentation, a sinner is saved by grace through faith in Christ. Ephesians 2:8-9. But an obedient Christian will submit to our Lord's will and be baptized because God expects you to be baptized. Ang makasalanan ay naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ngunit ang masunuring Kristiyano o naligtas na ay magpapasakop sa kalooban ng Panginoon at magpapabautismo. God expects you to be baptized. Ano po?
So, ilan po sa ating mga karagdagan na lamang. Ayan, sa ating pagtatapos, magtatapos ako ng 10:30 within 2 minutes. Ayan, bautismo, ayan, pwede na po magtanong mamaya-maya, ano? Okay, ang right candidate ng baptism ay believer, syempre mananampalataya. Pag sumampalataya ka, maliligtas ka. Right motive, obedience to Christ. Right method, immersion. Right authority, local church baptist authority. Okay po? Ang baptism, it pictures the gospel of the Lord Jesus Christ, the death, burial, and the resurrection of Jesus Christ. Matatagpuan nyo po ang gospel, 1 Corinthians 15, 1-4. Okay? So, kung ating sisipiin, wala pong kasama sa ebanghelyo doon na mga ginagawa po ng tao. Ito po yung kagagawan ng Panginoong Jesucristo. Si Kristo ay nabautisman immersion, completely. We can completely obey Christ by being baptized at makakatulong ito sa atin to stand publicly for Christ. Tumitindig po pagpapatotoo, public profession of faith po kasi ang baptism. It helps our unsaved family and friends to understand the gospel sapagkat inilalarawan na kapag tayo po ay inulubog sa tubig, namatay, kalakip kasama ni Kristo at muling nabuhay, ayan, upang tiyakin ang pagkaligtas natin kaya muling nabuhay si Kristo at tayo lalakad sa pagbabago. Kaya ano pa po, it is the answers of good conscience toward God, meaning that our conscience is panatag ka, masaya ka kapag sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Okay, so kanina nabasa na natin yung meaning ng baptism. Importance of baptism. Tandaan nyo po, baptism is not part of the gospel. Never po naging part ng gospel ang baptism. That is our stand. Sabi po ng 1 Corinthians 1:17, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, and does not save us from hell, because baptism, ayan, is not part of the gospel. Baptism is very important for us as a Baptist as a step of obedience after salvation. Ano po? Baptism is very important for us as a step of obedience after salvation. So makita natin, yung iba, pinanghahawakan nila yung pagbibinyag sa mga sanggol, at yung iba naman, pagbibisik, na siyang mali po sang-ayon sa Biblia. At talaga naman pong hindi po matitindigan yung mga ganong posisyon. Si Kristo Jesus nabautismuhan at inaprobado ng Panginoong Kristo Jesus ang pagbabautismo maging ng kanyang mga disipulo. Si Kristo nag-utos nga po magbautismo lalo sa mga panahon natin ngayon. Yung early church nagbigay po ng importansya pagdating sa pagpapabautismo. Pero makikita ninyo, ang tunay talaga kasing disipulo sumusunod sa pagpapabautismo. The early church never thought of a believer remaining unbaptized. Ayan. Ano pa po? The New Testament uses baptism to picture important theological truths. For example, Romans 6:1-10 nga po. And 1 Peter 3:21 shows that baptism saves us from a bad conscience. Okay? At doctrine po ito, foundation yung baptism in Hebrews chapter 6 verse 1 and 2. Ayan, nakapaloob po dyan yung baptism. Mahalaga po siya kagaya ng repentance, kagaya ng faith, kagaya ng resurrection and judgment. That is baptism. Napakahalaga po niyan para sa atin. It proves that we wish to obey Christ and the Bible rather than men. So, yun po. Ang baptism, parang sumobra po ako, sa akin. So, karagdagan pa po, baptism is not necessary for salvation. Baptism is the symbol of what has already occurred in the heart and life of one who has trusted Christ as Savior. Ito po ay simbolo, emblem ng ating pong kaligtasan. Yung nangyari sa ating kalooban, nilinis tayo ng Panginoong Kristo Jesus, muling binuhay, naipanganak muli sa kagagawa ng banal na Espiritu Santo. Ayan, naipapalabas, naipapakita sa ating pagpapabautismo. Baptism is an important step of obedience that every Christian should take.
but baptism cannot be a requirement for salvation. Ang baptism, it is just a result of salvation, not a requirement. Ano po? Pagtatanungin natin ang Biblia, ano pong kinakailangan kong gawin para maligtas? Sumampalataya sa Panginoong Kristo Jesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Sabi po ng kanina nabasa natin bakit nagpabautismo si Kristo Jesus? To fulfill the righteousness. Sa Titus 3:5 ang sabi po roon, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by washing of the regeneration and the renewing of the Holy Ghost. So, hindi po, ang baptism po kasi works of righteousness po siya. Kaya never po siya naging part ng gospel and never siyang requirement for salvation. Ang sabi po ng Panginoong Kristo Jesus, believe on the Lord Jesus Christ. Sinabi niya po yan sa pamamagitan po ng apostoles. Ayan, He gave commandments sa mga apostles, Acts chapter 1 verse 2, through the Holy Spirit, at pinahayag po sa atin yan. At yan po lamang po muna siguro yung aking pong maipapahayag. Baptism illustrates a believer's identification with Christ's death, burial, and resurrection. At important step of obedience po ito after salvation, but cannot be a requirement for salvation. So may enjoy po natin yung fellowship natin kay Kristo at sa kanyang iglesia, sa kanyang simbahan, lalo po na-identify tayo publicly through following God in water baptism. So yun lamang po muna. Siguro Brother Brian, parang napahaba po ako, no? Bukas na po tayo sa ating pagtatanong, paglilinaw. Ayun, praise the Lord. Maraming salamat, Brother Ken, sa maayos, no, at systematic na pagpapahayag, no, patungkol po sa pagkakaintindi nyo, pagkakaunawa nyo, pananampalataya nyo bilang mga Baptist patungkol po sa bautismo. At I believe nakasubaybay po yung ating mga viewers dyan. Shout out po, kanina umabot tayo ng more than 20 plus na viewers, ano? Shout out po sa mga viewers natin. And I believe excited na po sila sa pagtatanong, ano? So, ako po may mga katanungan din, pero i-cater po muna natin yung mga katanungan ng ating mga viewers, no? For their satisfaction. Tapos bro, si Brother Dave nandito and si Brother Hill, binaba ko na lang sila, no? Para makinig, I believe napapakinggan naman nila po yung ating usapan, ano? Pero kung magtatanong sila, pwede ko po silang iakyat sa ating live stream. Anyway, meron po tayong unang tanong dito, Brother Ken, no? Inquiry coming from Brother Joel John Magno, no? So, show po natin yung kanyang tanong. Yan. Nakikita niyo po diyan, Brother Ken? Ito. So, yung baptism sa iyo ay hindi for salvation. Paano natin i-reconcile ang 1 Peter 3:21? Okay, maraming salamat po sa katanungan po. Napakaganda po, Kanina nadaanan natin 'yan. Yes, hindi for salvation ang baptism. Because we believe, sang-ayon sa linaw ng Biblia, pinahayag, after salvation, importante ang bautismo. Bakit po? Ayan po, dyan na po sa 1 Peter chapter 3, verse 21. Ayan, buksan po muna natin. 1 Peter chapter 3, verse 21. Not putting away the filth of the flesh. But, anong sabi dyan? Tignan natin. Not putting away the filth of the flesh, that is sin. Yan, mababasa nyo po yan, yung sa 1 Thessalonians. Sa 1 Thessalonians, ano ba yung kasalanan? Okay, filth of the flesh po yan. Sa 2 Corinthians 7, verse 1. So, kung mapapakita po ba yan, makapag-flash ba tayo po, Bro Brian, ng verse sa Bible? Ay, hindi pa ako nakapag-prepare, bro, ng slides. Hindi okay, okay. Slides, opo. Okay po. Sige. So, ayon sa 2 Corinthians 7 verse 1, filth of the flesh ay sins. Kung titignan mo dyan, take note nyo na lamang po. Kaya ang sabi po rito sa 1 Peter 3:21, the like figure ayon sa tunay na kahawig, whereunto even baptism doth also now save us,
not the putting away of the filth of the flesh, hindi So, ito nakakalinis ng yata. ating kasalanan. Ayan. But the Ayun, pwede answer of pala. good conscience. Ay, pwede. Pero Ayan, parang First sobrang liit, Peter. no? Oo nga eh, teka lang. Paano Yun ba natin kahit sa palitan? 2 Corinthians 7:1 na lang. Tapos Second eto, Corinthians. binabasa ko na yung 1 Peter. Ayan. Ano po? Second Corinthians? 2 Corinthians 7:1. Sobrang late na. Paano ka ba ito palakihin to? Oo nga. Sobrang liit. Teka lang Pwedeng Sige. i-type nila yung verse ha. Pwede nyo pong i-type dyan sa ating comment section. Yung verse. Yan. 2 Corinthians 7:1. Sabi rito, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. So yan po ay kasalanan. Ang sabi rito, ang bautismo ay kahawig ng ating kaligtasan, hindi sa paglilinis ng anumang karumihan ng laman, but the answer of a good conscience toward God. Ito'y pagsagot ng mabuting konsyensya sa ating Diyos sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Paliwanag ko po sa inyo. Yung po diyan, water po diyan, yung context po kasi diyan, sama po natin yung verse 20, merong mga naligtas, 8 souls were saved by water. Okay? Naligtas sila sa pamamagitan ng tubig. Alam niyo po yung larawan po ng arka diyan na sinampalatayanan, doon pumasok si Noah at ang kanya pong mga anak at asawa po nito. Ayan, yan po ang Panginoong Jesucristo. Nung tumanggap ka sa Panginoong Jesucristo, inihihiwalay ka sa mundo ng karamihan. So nasa loob sila ng arka. Yan, nasa loob sila kay Kristo. Yan po ang larawan. Nahiwalay sila sa pamamagitan ng malaking baha, nilinis ang sanlibutan. At sila po nung muling binuksan, humupa na ang nilinis ang sanlibutan, sila'y nagsilakad sa panibagong buhay. That is parallel in Romans chapter 6 verse 3 to 4. Larawan ng kaligtasan, inihihiwalay tayo sa dati nating pagkatao, patay na sa kasalanan, at muli pong nabuhay, lumakad sa pagbabago kagaya ng sa Panginoong Hesukristo. So ligtas po sila diyan sa bad conscience. Kasi ang bautismo, like figure ng ating kaligtasan, larawan siya ng ating kaligtasan, the death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. At sabi po diyan, ay an answer, a good conscience toward God. Ayan. So tugon po natin mabuti sa ating konsensya yung pagsunod sa tubig bautismo. So, tinuro po ba dyan na kailangan ng kaligtasan ang bautismo sa kaligtasan sa 1 Peter 3:21? Wala po tayong mabasa. So, maraming salamat po, Brother Jonel John Magno, sa yung napakagandang katanungan. Okay, Next maraming question po. salamat, Brother Joel. Sige po, magtingin pa tayo ng tanong po dito. Okay, may follow-up question siya, kapatid, no? Siya pa rin, si Brother Joel John Magno pa rin. Teka lang po mga kapatid, I encourage you to ask question, no, sa ating kapatid. Yung mga gusto nyong i-clarify sa kanya, o sa tingin nyo may mga talata na na-miss niya at sa tingin nyo parang contrast doon sa kanyang posisyon, pwede po kayong mag-inquire, pwede po kayong magbigay ng kapaliwanagan sa kanya. No, hindi po natin sasabihin mali or whatever yung kanyang paliwanag, makinig lang po tayo sa kanya, mga kapatid. Okay, so yan po yung follow-up question niya, Brother Ken. Sabi po dito, hindi ba't ang water baptism ay ang pagtanggap sa ginawa ng Diyos sa cross of Calvary? Calvinism ata ito si brother. Mali po. Hindi po ako Calvinism. And then hindi po water baptism ang pagtanggap sa ginawa ng Diyos sa cross of Calvary. Wala po yan sa Biblia. Hindi po water baptism ang pagtanggap sa ginawa ng Diyos sa cross of Calvary. Believing. Yung word na believe, it is receiving. Regardless kung napatunayan mong ito ay totoo o hindi, you must believe on the Lord Jesus Christ. After you believe, you will trust Him because of the, alam niyo na, napakaraming ebidensya sa linaw ng kasaysayan, arkeolohiya, at lalo po sa Biblia, na totoo si Kristo nagliligtas muli nga po siyang nabuhay, pinagtagumpayan ng kamatayan,
at sa kanyang salita, hindi po siya nagkamali at pumalya. Ano po, there is credibility. At kaya kinakailangan, you need to depend on Him. So manalig ka sa Kanya kasi nga po siya ang kasapatan. Ano, siya ang tinapay ng buhay, siya ang liwanag ng sanlibutan, siya ang daan, katotohanan at ang buhay. You need to depend on Him. Ano po? That is faith. Ang sangkap ng tunay na pananampalataya, nandyan ang believe, nandyan ang trust, nandyan ang dependence. That is faith. Kaya for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. Sa'yo po yung bautismo ikaw naman po ang susunod niyan. O di kaya yung sa nagbabautismo, sa kanya rin naman yun, siya ang gumawa nun. It is not of yourselves, it is the gift of God. Ano po yun? Yung si Kristo na ang gumawa. The sufficient work of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Ayan. By faith, you will receive. Ayan, ang ginawa ng Diyos sa cross of Calvary, not by water baptism po. Ano po? And I am biblicist. Hindi po tayo Calvinist or Arminianist or kung ano pa man. So maraming Okay. salamat po. Next question. Okay, tago natin yan. So, meron tayong live question na magtatanong, ano? I think si Brother BJ, no, umakyat siya kasi nag-share din po tayo ng link para sa mga gusto pong mag-question ng live. Again, no, Amen, just to amen. inform the live na magtatanong sa live na wag po natin atakihin si Brother Ken. Yung sagot niya, pakinggan lang po natin, wag natin sabihing mali, whatever. Magtanong lang po tayo sa kanya bilang pagbibigay liwanag kung sa tingin natin may contradiction sa point of view natin or merong inconsistency sa pagpapahayag niya. So, we will entertain Brother BJ, no? Okay. Amen, amen. Sige po. Sige po. Brother BJ. Wait lang. Naririnig po ba ako? Ayan. Paki-state lang bro yung iyong group na sinasamahan and then yung question mo. Ayan. Hello, Brother Ker. Ako si Brother BJ from Gospel Force. So, salamat sa sa napakagandang pagpaliwanag. Ngunit mayroon lamang akong mga clarification tungkol doon sa iyong mga pinaliwanag. So, pero bago ako magtanong, kasi hindi mo masyadong naipaliwanag doon siguro yung Mark 16:16. Ano po ba ang paliwanag niyo tungkol sa Mark 16:16 at mamaya may follow-up question. Okay, bro, bago mo sagutin meron siyang Brother BJ, wag mong wag mong sabihin na parang hindi niya naipaliwanag ng husto. Parang yun ang way of sa kanya, para sa kanya yata complete na yon. Yes, para sa kanya complete na yon. Hindi ko narinig na nabanggit, yun po yung ibig kong sabihin kanina, or baka nakaligtaan ko lang. Yun po ang ibig ko sabihin. Kaya ko binigyan siya ng pagkakataon na ipaliwanag yung Mark 16:16. I know ito rin yung isa sa mga pinaka-common na question sa kanila. Tama. Okay. Yeah. So para baka kasi maging offensive ang dating kay Brother Ken. Okay kaya binigyan ko liwanag. Okay. So sige po Brother Ken. Pasensya na Brother BJ . Maraming salamat sa tanong mo. Brother Ken, sige po, sa inyo na po ang pagkakataon. So, thank you po. Ayan, babalikan lang natin yung Mark 16:16. Ito po ay mga pangungusap mismo ng Panginoong Kristo Jesus. Parallel po sa Matthew 28:19-20. Ang sabi po rito, and he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So, napakalinaw po, ang siyang sumampalataya at mabautismuhan, kaya nabautismuhan, ay siyang maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya, siyang mapapahamak. Tinuturo ho ba roon na necessary ang baptism sa salvation dahil may word na end? Hindi po. Ganito lamang po yan. Para po sinabi na kapag si Brother BJ ay kumain at uminom, siya'y mabubusog. Pero kung hindi ka kumain, magugutom ka. Ano po? So, ganun lamang po yun. Yung pinakamahalaga roon, yung word na believe it, after that ye were healed, you were heard. Ephesians 1:3, supportahan natin. Meron pong spiritual sealing, spiritual baptism. In Ephesians chapter 3, 1 verse 13, and he that believeth, ayan, sinasaysay ni Kristo, yung siyang sasampalataya at mababautismuhan, siyang maliligtas. Kasi nga, sumusunod po talaga
yung tunay na mananampalataya sa pagpapabautismo. Kaya po sabi ng Ephesians 1:13, buksan po natin. Yan, Ephesians 1:13. Sabi po rito, Ephesians 1:13. Sa word na believe muna tayo ha. He that believeth. Ayan, Ephesians 1:13. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth. Ano po yung word of truth? The gospel of your salvation. In whom also after that ye believed. Ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Alam niyo po yung matapos mo sumampalataya, magtiwala, marinig ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng ating kaligtasan na si Kristo namatay, nilibing at muli nabuhay, tayo po'y sinelyuhan. Yung word na sealed po dyan, sa Greek word po ay ispragiso, to stamp for security and to make you preserve. Hindi ka makokontaminahan, mananatili kang ligtas. Stamp for security, marka ng pagkaligtas, tinatakan. At ang nagpapatotoo na tayo mga anak ng Diyos, tagapagmana sa kalangitan, ay ang banal na spirito na itinatak sa atin sa selyo. At sabi ron, kaya nabautismuhan at nabautismuhan. So dahil naturally speaking, ang tunay na tupa ng Panginoong Kristo Jesus, nakikinig sa kanyang tinig at sumusunod. Kaya sinabi ni Jesus, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas nga naman kasi sumampalataya eh. Pero sino yung mapapahamak? Yung hindi sumampalataya shall be damned. At greater at damnation po talagang tinutukoy dyan. John chapter 3 verse 18, tignan nyo po. Sabi po rito, ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na. Bakit? Sapagkat hindi siya sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Sabi po rito sa English, hawak ko po kasing Bible, English, John 3:18, he that believeth on him is not condemned, hindi nahatulan. But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. So, hindi po tinuro ng Mark 16:16 na necessary ang baptism for salvation. Nakikita po natin that is necessary or essential after salvation. After you believe, after you heard the word of truth, after you trust the Lord Jesus Christ. Yun lamang po, thank you po. Okay, so salamat bro sa sa pagpapaliwanag. So, ang nakasulat kasi sa Mark 16:16, ito for the sake lang of tanungan, ang nakasulat doon, ang sumampalataya at mabautismuhan ay siyang maliligtas. Ano ba ang tamang termino doon? Ang sumampalataya, sila ay maliligtas at bautismuhan, or ang sumampalataya at bautismuhan, sila ay maliligtas? Kasi sinasabi mo kanina ayon sa iyong pagpapaliwanag na sumampalataya muna and then maliligtas sa kabautismuhan. Pero ang sinasabi ng Mark 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan, ibig sabihin kasama doon, sinasabi ng Biblia, sila ay maliligtas. Kumbaga, binanggit muna yung sasampalataya at bautismuhan, saka sila maliligtas. Sa pagpapaliwanag mo kasi ayon sa aking pagkaintindi, sila muna ay sasampalataya at sila ay maliligtas and then saka sila bautismuhan. Tinatanong ko pala kasi yung kaligtasan dito, of course, ang Mark 16:16 ay may dalawang pinatutungkulan, ang maliligtas at saka hindi maliligtas. So, iyan po ang tanong ko, and then may follow-up ako pagkatapos mong sumagot. Siguro kahit iksian na lang para madali tayo. Okay, Brother Okay, Ken, so bago ka sumagot, if you find it offensive yung way ng line of questioning, nasa sayo no kung sasagutin mo or what, kung i-repel mo, nasa sayo yun. Okay, kasi hindi ko Okay, sila okay. ma-handle kung how they question you no. Pero sige po. Okay naman. As of now, okay naman yun yung tanong ni Bro BJ. Thank you, Bro BJ. Okay, so tama po yung termino po nakasulat dyan, ang sumampalataya at mabautismuhan ay siyang maliligtas. Tandaan niyo po, declaration po ito ng Panginoong Jesucristo. Sinasaysay niya yung mangyayari sa inaharap, yung sasampalataya at mabautismuhan, maliligtas naman talaga. Ano nga naman mapahamak po, sumampalataya. Kaya nga po, may karuktong nakasunod, ang sabi po dyan, tandaan nyo po yung semicolon dyan, or colon ba yan? Semicolon. Yan po nagpapahiwatig ng karuktong, ng kabuuan, ng kaisipan ng talata. But he that believeth not shall be damned. So sinasaysay ni Kristo, yung mapapahamak bro, yung hindi sumampalataya. Pinagliliwanag sa atin sang-ayon sa kabuuan ng Biblia, sapat ng sumampalataya ka, maliligtas ka.
kung bakit nagpapabautismo Mhm. ang sumampalataya at talagang maliligtas yan dahil siya ay naging tupa ng Panginoong Kristo Jesus. Sabi po ng John chapter 10, verse 27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Sabi ni Kristo, "Go ye therefore, teach all nations, baptizing them." Kaya po, sumusunod, maliligtas po talaga. At sabi nga po sa Greek dyan baptis heis sotisetai. Tinukoy po sila po ay nasa kapalooban ng katagang baptist. Bakit po? They were baptized and then they were be called baptist. Sang-ayon po sa Greek text, kung titignan nyo po yung Greek root word po niyan sa usage, baptist, baptized, or wash. So yun pong ibig sabihin, ligtas, kaya Mhm. nabautismuhan. So Okay. next question Brother po. BJ? Okay, so sige, next question ko na. Gaya ng sinabi ko kanina, ayon po kasi sa ating pagkaintindi, and I think hindi po kayo against doon, na ang Mark 16:16, yung sinasabi niyong semicolon, although magkasama yon sa buong pangungusap, ngunit may dalawang pinatutungkulan, ang maliligtas at hindi maliligtas. Ngayon, doon sa sinasabi mong ang hindi sumampalataya, hindi binanggit doon ang bautismo, sila ay hindi maligtas, sila ay mapapahamak. Of course, ito, ano lang, bago ako magtanong sa iyo ulit. Of course, dahil hindi naman pwedeng bautismuhan ang hindi sumampalataya. So, ito lang, simpleng tanong ko lang doon, siguro pagkatapos ito, iiwan kita doon, and then magtatanong ako ng iba. Pero bro, lilinawin ko lang, Brother Ken, kung ikaw ba ay naniniwala na ang sumampalataya at mabautismuhan ayon sa Mark 16:16 ay maliligtas? Oo naman, yes bro. Okay. Sige, Oh, sige. yes na yes bro. Okay, Yan ang so tinig namin po So, may paliwanag ba ako? okay, nasagot mo na. So at least nilinaw ko doon, walang problema tayo doon na ang sumampalataya at mabautismuhan ang siyang Opo, maliligtas. And of course, kung ayaw maligtas ng isang tao, hindi wag siyang sasampalataya, wag na rin siya magpabautismo kasi hindi nga sumampalataya, hindi naman pwedeng bautismuhan hindi sumasampalataya ayon sa iyong pagpaliwanag kanina. Okay, so kanina nabanggit mo doon na ang bautismo ito ay pagsunod, tama po ba? Tama. Yes, Alinsunod sa okay. inutos ni Kristo na kapag ikaw ay susunod, masunurin kang Kristiyano, masunurin tayong anak ng Diyos, at tayo po ay makakatanggap ng pagpapala. Okay. At sinabi mo rin kanina na kapag ikaw ay sumampalataya, automatic ligtas ka na kahit hindi ka pa nabautismuhan. Tama po ba? Pag sumampalataya ka, yes, hindi lang po ako may sabi, kundi yung linaw ng Biblia po, ang Panginoon Diyos po ang may sabi. Ano po? Believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved. Sabi ni Kristo, John 3:16, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, ang sabi po ng 1 John 5:13, these things have I written unto you, that ye may know that ye have eternal life, yung sino mang sumampalataya sa Panginoong Kristo Jesus at sino mang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. At sabi ni Jesus, John chapter 10 verse 28, yung binibigyan ng buhay na walang hanggan, and I give unto them eternal life. Yung word na eternal, hindi po matatapos yan, hindi po yan pang dito lang sa sanlibutan, pang walang hanggan. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Kailanman hindi mapapahamak. Saan? Kapahamakan dun po sa dagat-dagatang apoy. Dito sa mundo, pwede ka pa mapahamak, pero yun sa dagat-dagatang apoy, never na. Hindi po nakalagay doon na pag di ka nabautismuhan, hindi na binibigyan ng buhay na walang hanggan o hindi na itutuloy, di ba? Sang-ayon sa salita ni Kristo na batayan. So, yun po, may kaligtasan sa pagmamalataya. Yes. Okay, Okay, Brother next. BJ, siguro bigyan kita ng last 2 questions kasi may nakapila pa. Si Brother Joel Mango. I think Magno. magtatanong din Magno. Mango yung Okay. nakalagay dito kasi Mango. Mango talaga yun. Okay, so magtatanong siya. So, two more question pa coming Yes, from yes. Brother BJ. Okay. Brother Ken, agree ako doon sa mga sinasabi mo na sa pananampalataya ay maliligtas. Bagamat magkaiba lang siguro tayo ng meaning ng tinatawag na pananampalataya. Kasi sa amin kasi, para lang maintindihan mo yung tanong ko, pag sinabi nating pananampalataya, ito ay may kalakip na pagsunod. Hindi pwedeng sabihin na ikaw ay sumampalataya na hindi ka sumusunod. So pag sinabi naming pananampalataya,
ito ay kasama dito lahat ng pagsunod. So ngayon, doon sa tanong ko, follow up lang ito. Una, kasi binigyan lang ako ng 2 tanong na pag-out na rin ako. And sabi mo kanina, ayon sa sagot mo na nung tinanong ko ang bautismo, ito ay kalooban ng Ama na kailangan nating sundin. At tinanong kita kanina doon sa pananampalataya, ito ay pag nanampalataya ka, kahit hindi na bautismohan, ikaw ay ligtas na. Ngayon, ang tanong ko doon, follow up ko doon na tanong, paano pong naligtas ang sumampalataya na hindi pa sumunod sa kalooban ng Ama? Kasi pwede pala silang maligtas, sumampalataya sila, and then hindi pa sila sumunod. Amen, amen. Okay. So, i-rephrase ko yung tanong, no? Paano naligtas yung sumampalataya sa Ama na hindi sumunod? Sa Lilinawin ko kalooban po. ng Ama. Oo, sa kalooban ng Ama. Tignan natin yung Biblia. Sabi ng John chapter 6 verse 40, ano ba ang pinakakalooban ng Ama? Magpabautismo ka? O ito, John 6:40, tignan po natin Buksan natin ang Biblia, samahan niyo po ako, tignan natin, ang sabi po rito. Ayan. So, napakaganda ng question ni brother at may tumpak na po ito, talata. John 6:40, ang sabi rito, and this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believed on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last days. Hindi po nakalagay, hindi na binanggit ni Kristo Jesus ang bautismo sapagkat sapat na at kalooban ng Ama, ikay sumampalataya sa Kanya. At pagdating sa usapang pagsunod, may pagsunod po na hindi mo kailangan gumawa. You don't need to exert an effort. Kagaya po ng pagsunod po na sumampalataya, pagsunod na umalala, pagsunod na isipin mo siya. Hindi lahat ng pagsunod, you exert effort. Kagaya nito, believe on the Lord Jesus Christ. That is not works. At yung baptism, that is kasama sa righteousness. Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. So nagpabautismo si Kristo for us to become it, to fulfill all righteousness. Sabi po yan sa Matthew chapter 3 verse 15. Kaya po, ang tindig po natin sangayon sa Biblia ay sapat na talagang maligtas ka. At marami tayong talatang babasahin na faith alone, letra por letra, sapat na po maligtas ka. Halimbawa po nito, ayan, Romans 4:12. And Abraham is also the spiritual father of those Jews who have been circumcised. They can see from this example that is not this ceremony that saves them, not the ceremony that saves them, diba? Yung baptism ceremony. For Abraham found favor with God by faith alone before he was circumcised. Okay po? So, makikita po natin yan, maliwanag po sa Biblia. Maraming salamat po sa inyong magagandang mga katanungan. Limitado ang ating oras, kaya limitado rin ang ating sagot, Yes. Thank you po. Anyway, may isang tanong pa ba ako, Sir Brian? Parang final, no? Okay. Ito lamang ay Yes, ito lamang ay paglilinaw, bagamat nice meeting you, Brother Ken. Wala tayong sapat na oras para talakayin lahat. And itong last ko ng tanong, ito lamang ay paglilinaw para po maintindihan ng ating mga nanonood sa live. Ano ba sa iyo ang definition ng pananampalataya? Matawag ba natin na ang tao ay nanampalataya, ngunit hindi siya sumusunod sa kalooban ng Ama na sila ay mabautismuhan? Matawag ba natin na ito ay tinawag natin perfect faith ayon sa James 2 na may perfect faith? Matawag ba natin na ito ay pananampalataya na kahit hindi sila sumunod sa kalooban ng Ama? Opo, matatawag niyo pong pananampalataya. Tawag po dyan, pananampalatayang patay. Ano po? Yan ang patay na pananampalataya. Yun hindi ho sumusunod. Ano po? So, ang pananampalatayang buhay aktibo, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Unang-una po sa lahat, John 6:40, sumampalataya ka sa Panginoong Kristo Jesus para maligtas ka. Katunayan po, meron po kasi mga nabautismohan sa Biblia pero hindi po naligtas. Halimbawa po si Judas, halimbawa si Simon sa aklat po ng mga gawa. Mga nabautismohan po yan pero tinukoy ng Biblia, mga hindi naligtas. Sinabi rin sumampalataya silang mali. Ano po? May pagsampalataya po kasi mali. Kaya hindi po talaga nasusunod ang kalooban ng Diyos. Ano po? Kaya
ang nais ng Diyos na pagsampalatayaan natin yun sa katotohanan ni Kristo. Siya ang may kakayanan magliligtas sa atin, siya ang daan katotohanan at tambuhay, siya ang paniwalaan natin, pagkatiwalaan din natin at panaligan mo sa kanya ka na lamang umaasa. Hindi na po natin kailangan dagdagan ang sapat niyang ginawa doon sa krus sa pamamagitan ng pagsunod. Ito po'y kahapahayagan na lamang ng ating pagpapasalamat sa kanyang perpektong sakripisyo doon sa krus na naligtas tayo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa ating sarili gaya ng bautismo, mga pagsisimba, pagdarasal. Ito'y regalo ng Diyos. So yun lang po, maraming salamat po. Sana po yes. yung ating nais. Salamat Pastor Brian sa pagkakataon, and Brother Ken, salamat rin sa pagkakataon at sabi ko nga wala tayong sapat na time para talakayin ang lahat. Anyway, pwede niyo ako makikita sa programa ng Gospel Force. Pwede rin po kayo ang magtanong doon and din tayo ang sasagot. Salamat po, God bless po. Amen, amen. Invited ka rin po sa may page din kami na OBFD kung if you want to have some friendly discussion with the certain topics. Ayan. Yeah, praise the Lord. Po tayo. Yes, God bless po, God bless. Sa page naman din namin, dayo-dayo. God bless po, God bless. Okay. Ayun. Salamat, Brother BJ. Okay, so ibigay ko rin yung pagkakataon, Brother Ken. Salamat sa mga pagsagot mo. Kay Brother Joel, ayun, Magno, no? So, alam naman na ni Brother Joel ang protocol. Okay. Sige po, Brother Joel, go on. Go ahead. Ang laki ng mukha ko dito sa Praise the Lord. Magandang gabi po sa lahat po ng viewers, Pastor Brian at saka Brother Ken. Meron na po akong ilan bang tanong ito, Pastor Brian? 5 lang. Okay, ang unang tanong ko po, gusto ko lang linawin ayon po sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Ang sabi po kasi dito, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan, ito'y pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Ililigtas kayo ng bautismo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang tanong ko po dito sa 1 Peter 3:21, ano po yung nagliligtas dito? Ayon po sa 1 Peter chapter 21. Ano po yung nagliligtas ayon po sa talata? Yung ginagawa po ng banal na Espiritu Santo, washing of the regeneration. Ayan, tingnan po natin, 1 Peter chapter 3. Sa talata po, Brother Kev. Bro, 21 yan, Hayaan natin siya. Paki-allow lang natin siyang mag-response dun sa sagot mo. Sige. So, tinatanong niyo po kung ano ba talaga, sino yung nagliligtas dito. So, dito po, tingnan niyo po yung talata. Sama po natin yung 20, which sometimes were disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah. Diyos pa rin po nagliligtas dito while the ark was preparing wherein few, that is 8 souls were saved by water. So ang arka po ay larawan ng Panginoong Kristo Jesus, 8 souls were saved by water. Alam niyo po ba na sa water na yan ay ginagamit rin po yan sa salita ng Diyos na naglilinis. Tignan mo po yun, Ephesians chapter 5 verse 26, John chapter 15 verse 23. Kung susundan rin natin, granting without accepting, isipin nyo pong yung tubig yung magliligtas dyan. Si Kristo Jesus pa rin po ang tubig, ang kanyang salita. Tignan mo po, Ephesians 5:26. Tignan mo na natin, bago natin ituloy-tuloy yung sa 1 Peter. Yan. Ephesians 5:26. Napakaganda po nito. Sabi po rito, sayin natin, 5:26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, huhugasan ka. Kaya nga po doon, like figure, tunay na kahawig. Okay, ano po yung salita ng Diyos na siyang tubig? Naglilinis sa atin, John chapter 15 verse 3. Tignan niyo po, ang sabi po dito, kaya po like figure yan Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Nakapaglilinis ang tubig, kagaya po na nangyari doon sa days of Noah. Tapos saan pa po? Alam niyo po, being born again tayo muling naipanganak, not of
corruptible seeds in 1 Peter chapter 1 verse 23. Ayan, nandyan lang din, atras tayo. 1 Peter 1:23. Being born again. Ito, karuktong na ito ng John 3:5, ano? Yung born of water. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. So that is ang Panginoong Kristo Jesus pa rin po ang gumagawa dyan. Nandyan pa rin ang Ama at nandyan ang banal na Espiritu. Sabi pa po dyan, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. Naligtas sila sa pamamagitan ng tubig na alin? Yung salita ng Diyos, si Kristo Jesus pa rin ang inaanino. Ayan, at the like figure whereunto even baptism doth also now save us. The like figure, ayon sa tunay na kahawig ng ating kaligtasan, ang alin? Bautismo, doth also now save us. Kalarawan siya ng kaligtasan. Hindi sa pag-aalis ng dumi ng laman. Kanina, minuksan namin ito sa 2 Corinthians 7:1 Kasalanan yan, the filth of the flesh. But the answer of good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. So malinaw po, hindi po tinuro dyan na necessary ang salvation, wala po tayong nabasa. Necessary ang baptism for salvation, wala po dyan. Nililinaw lamang po dyan na answer of good conscience toward God ang ating pagpapabautismo sapagkat ito'y larawan ng ating kaligtasan. Ano talaga yung nagligtas sa atin? Yung sakripisyo ginawa ni Kristo doon sa krus, namatay, nilibing at muling nabuhay, na inilalarawan sa ating pagpapabautismo na tayo mananampalataya, tagasunod ni Kristo, at inihahayag sa publiko yung nangyari sa kalooban natin, pinahahayag natin sa ating pisikal na katawan, pinakikita sa publiko na tayo tagasunod ni Kristo bilang pagpapatotoo rin sapagkat tayo naatasan, humayo at maging magpatotoo, magsaksi tayo. Ano po? Sa Aklat ng Mga Gawa 1:8 po yan. So, yun lamang po, yung keyword dyan, like figure. Tapos, yung saved by water, ayan, yung po dyan, ang salita ng Diyos, si Kristo Jesus pa rin ang inaanino sapagkat siya ang words of life, siya po ang salita niya naglilinis pa rin, tapos tayo muling ipinanganak sa hindi nasisirang binhi ang salita ng Diyos. So, yan po yun, kaya hindi po tinukoy at nilinaw ng Biblia na water baptism yung water. Hindi po makabasa tayo ng water baptism na. So, aaralin po natin yung context, tapos yung kultura po, yung background po ng pinag-uusapan. So, yun lang po. Maraming salamat po. Follow-up question po sa paglilinaw doon sa 1 Peter chapter 3 verse 21. So, yun po bang sinabi doon na baptism of water doon sa bautismo sa tubig na tinutukoy dito sa 1 Peter 3:21 ay hindi po ba ito yung water baptism na immersion or ito po ba sa inyo ay symbolical? Yan. Okay, so yung tinutukoy po dyan, yung larawan ng ating kaligtasan na alin? Tubig bautismo. Tubig bautismo ho yan na inilalarawan yan ang ating kaligtasan na hindi naman nakakalinis ng kasalanan yan, kundi yan ay pagtugon natin ng mabuting konsyensya sa Diyos. Inilalarawan yan yung kaligtasan na gawa ng Panginoong Kristo Jesus para sa atin. So siya ay namatay, inilibing at muli nabuhay. Tayo nililinis ng salita ng Diyos, kaya ibinanggit din dyan, yung sa panahon nila Noe, yung larawan nga ng arka, si Kristo Jesus, pumasok ka sa kanya, sumampalataya ka. So nilinis niya ang sanlibutan para sa atin. Paglabas nila Noe, yung 8 souls, ayan, so nasa halos bagong buhay na sila noon, na-reset na naman. So na-born again po tayo, So yan po yung anino at paglalarawan yan. Hindi po tinuro na necessary ang water baptism for salvation. So sinasabi po diyan, like figure ng ating kaligtasan ang alin? Baptism, water baptism. So picture po diyan ang baptism ng ating salvation. Kaya po yun sabi diyan, not the putting away of the filth of the flesh, but answer of good conscience toward our God. So yun lamang po muna.
Ayun, Next question salamat po, Brother Ken. No? Pastor, ilan tanong pa? Tatlo? Tatlo. Oo. Tatlo. Ayun po kanina, Brother Ken, no, napakinggan ko po ang paliwanag nyo patungkol po sa 1 Corinthians chapter 1:17. Ang sabi nyo po doon, si Pedro ay hindi ipinadala para Pablo. magbaptize. Sa Si Pablo context ba na iyon, ang Pablo, tanong si ko, Pablo. si Pablo, ang context ba na iyon, wala ba siyang nabaptize? Hindi ba siya nagbaptize doon dahil ang sabi niya ay ako ay pinadala hindi upang magbautismo kundi mangaral. Doon ba sa sa 1 Corinthians chapter 1, meron ba siyang nagbaptize ba siya doon? Si Pablo po. Ayan na po, okay na po yung sagot ninyo. Ayun tanong ninyo. Opo, yun po yung tanong ko. Ayan. Okay, tignan niyo po. Ang sabi po dyan, sinabi ni Pablo, I am thankful that I did not baptize. Ano po? Sa 1 Corinthians 1:17, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with the words of human wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. So, granted in this passage po na makikita naman natin, may mga may binautismuhan rin po, mangilan-ngilan si Pablo. Pero pansinin nyo po, ba't nagpapasalamat si Pablo na hindi siya nagbautismo at sinasabi niyang hindi siya isinugon ni Kristo para magbautismo kung kailangan ang bautismo sa kaligtasan? Nagpapasalamat pa ba siya? Ibig sabihin na maraming hindi siya nabautismohan, maraming hindi siya nailigtas dahil hindi siya sinugo para magbautismo na siyang iniisip mo parte ng kaligtasan? Hindi po ganun, brother. Kasi malinaw po ang Ebanghelyo, 1 Corinthians 15, 1-4, the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po nagpapasalamat dito si Pablo dahil po makikita ninyo na ang pinakakailangan ng tao ang Ebanghelyo. It is the power of God unto salvation to those that believe. Diba? Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to those that believe. Okay po? And doon nahahayag ang katuwiran ng Diyos mula sa pananampalataya at sa pananampalataya at sa gayon nabubuhay ang tao sa pananampalataya. Kapag di ka sumampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo Jesus, tayo po ay mapapahamak sapagkat nandun lamang ang katuwiran ng Diyos sa Ebanghelyo. Kaya po sinasabi dyan ni Pablo, if baptism of Paul would literally be saving, kailangan parang napakasama naman ni Pablo na sinasabi niya, ang dami niyang hindi nabautismohan at hindi siya sinugo sa pagbabautismo. Sa 1 Corinthians 15, 1-4, tignan niyo po, kung kailangan at necessary ang baptism sa salvation, bakit hindi po binanggit diyan? Tignan niyo po, basahin natin, 1 Corinthians 15, so pinag-uusapan po, gospel. Sabi rito, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach, na ipangaral na, which also ye have received, tinanggap nyo na, wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain, for I delivered unto you first of all that which I also received, natanggap niya rin, how that Christ died for our sins, according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the scriptures. So, never pong binanggit ni Pablo kasama ng Ebanghelyo ang bautismo. Ano po? So, it is the power of God unto salvation to those that believe. Yan po ang gospel. Kung requirement ang baptism sa salvation, paano pong hindi binanggit ni Pablo ang bautismo diyan? Ibig huban sabihin, nagkulang si Pablo sa kanyang presentasyon ng Ebanghelyo. Ibig buban sabihin, maraming hindi naligtas sa pamamagitan ng pangangaral ni Pablo at pasalamat pa siya, konti lang ang nabautismuhan niya. So, hindi po ganun. Kaya nga po, consistent ang Bible, sapat na pong sumampalataya tayo sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo Jesus. At kung titignan din natin yung talata dyan, hindi po nagturo necessary ang baptism, water, for salvation. Ano po? Lagi po siyang necessary after salvation. It is essential. Very important po ang baptism because that is our identification with Christ, death, burial, and resurrection. Ano po? So, yun lang po muna ang sagot ko, Bro Joel. Okay. Okay, Brother Joel, salamat bago po.
bago sa sa dalawang tanong mo, shoutout muna tayo sa mga viewers natin. Kay Brother sige. Dino Diaz, yan, thank you for watching, bro. Sabi niya, amen, congrats po sa presentation. Gospel Force, ayan, si Brother, kalimutan ko sino yung Gospel Force, si Brother BJ. And, yun, sa mga viewers po natin, shoutout po sa inyo lahat. Sige po, tuloy po, Brother Joel. Okay, sabi niyo po kanina, Brother Ken, na ang bautismo ay hindi parte ng kaligtasan. So, parang pinapalagay ninyo na pwede kang maidagdag sa church without baptism. Mali po. Hindi ko po pinapalagay na pwede kang maidagdag sa church without baptism. In fact, ano pong bautismo ang magdaragdag sa iyo sa church na body of Christ? 1 Corinthians 12:13, that is not water baptism, that is the spiritual baptism. Ano po, ang tinutukoy natin, not essential, not necessary for salvation is water baptism. Spiritual baptism, essential po siya sapagkat gawa ng Panginoong Kristo Jesus at nandyan po ang banal na Espiritu Santo, naglilinis sa atin, nire-regenerate tayo, washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Yan po yung gawa po sa ating spiritual na kaligtasan, spiritual na bautismo. Yung tubig bautismo po, linawin natin, yan ang not necessary for salvation. That is a proclamation, that is pagpapahayag ng anuman nangyari sa loob mo na bautismuhan ang tunay na sumampalataya sa Espiritu Santo sa kalooban. Kaya naman, dapat po tayo magpabautismo rin sa ating physical na pagkatao, physical na katawan, kapahayagan na nangyari sa ating kalooban. Ano po, nilalarawan po yan ng ating pagsunod sa bautismo. So yun po ang ibig pong sabihin noon. Tapos, ang nagdaragdag po sa atin sa iglesia, ang Panginoong Kristo Jesus, the Lord added unto the church daily, such as what? Should be saved. Pag naligtas ka na, paano ka maligtas? Sumampalataya. Paano kang nililinis ng banal na Espiritu Santo kung kailan ka sumampalataya? Sinelyuhan ka ng banal na Espiritu Santo, Efeso 1:13. Matapos mong marinig ang ebanghelyo ng katotohanan na siyang pinangaral sa atin, kayo'y sinelyuhan. Yung seal po dyan, stamp o tatak for security sa kaligtasan. Spragiso po sa Greek, for preservation. Pinananatili kang ligtas, hindi mapapahamak. Kaya eternal life talaga ang ibinigay sa atin. Meron na ba tayo niyan? 1 John 5:13, upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan. Mga buhay pa po yun noon, kausap, at meron na po sila. Ganon din po sa panahon natin ngayon. Sumampalataya ka, merong buhay na walang hanggan sa'yo, ang kaluluwa na may espiritu. Binotismuhan na sa Espiritu Santo sa ating pong kalooban, ang ating pong kaluluwa na may espiritu. Nabautismuhan espiritual. Pero yung tubig bautismo, hindi kailangan para po tayo ay maligtas. Kundi yan po ay mahalaga bilang pagsunod, pagtupad natin sa kalooban ng Diyos habang namumuhay pa tayo dito sa mundo kasi magpapatotoo pa po tayo. So, yun lamang po muna, Bro Joel Magno. So agree po kayo na ang bautismo na tinutukoy doon na para may dagdag sa church ay hindi siya water baptism but spiritual baptism ayon po sa iyong pahayag. Ang tanong ko po dito po sa Acts chapter 2, bakit ito pong 3,000 ay binautismuhan muna bago idinagdag sa church? Ano po bang bautismo ang tinutukoy dito? Water po ba or spiritual baptism? Both po, nandyan po yung yung after that they gladly receive. Ayan, they gladly receive His word. So nandyan na po yun sa word na receive, babautismohan ka sa banal na Espiritu Santo. Kaya nabautismohan sa tubig bautismo. At bilang na bilang ng Panginoong Diyos, yung tunay na mga naligtas dyan at idinagdag niya sa kanyang iglesia, sa spiritual niyang katawan at sa kanyang lokal na samahan, sa kanya pong binili ng dugo dyan po sa Acts chapter 2 verse 47. So idinagdag po sila sa kanyang iglesia, yaong mga
nangaliligtas. Naligtas muna kaya sila idinagdag. So nandyan po ang bautismo na kung saan essential po siya after ng kaligtasan. So nakita nyo naman po dyan, Lord added unto the church daily such as should be saved. At matapos nilang mabautismuhan sa Espiritu nung sila'y sumampalataya, nagpabautismo rin sa tubig bautismo. Sa physical nilang pamumuhay, nandyan po yung tubig bautismo pagsunod. Pagpapahayag, kaya nasaksihan ng maraming ginawang himala. Nagtamo sila ng pabor sa mga tao dyan. Acts chapter 2 verse 41 hanggang 47. So, yun lamang po muna. Brother Joel, Okay na ba yung tanong ko, Pastor? Wala naman natang nagtatanong eh. Wala naman natang gusto pumasok. Teka lang ha. Okay ka pa ba, Brother Ken, tumanggap ng tanong? One more question coming from Brother Joel Magno. Okay ka pa tumanggap ng isang tanong? Sige. Oo, sige. Sige Opo, po. no problem. Okay, Minsan na to eh. Oo. Tatanong lang naman ako. Okay. Doon po sa Acts chapter 2, noon bang sumampalataya sila ay idinagdag ba agad sila sa iglesia or sumampalataya muna sila binautismuhan bago idinagdag? Ano, pakiulit nga po. Yung ano mo? Doon po ba sa Acts chapter 2? Medyo naputol. Doon po ba sa Acts chapter 2, bago sila idinagdag ay sumampalataya lang ba sila or sumampalataya sila at binautismuhan bago idinagdag? Ayan. Okay. So, dyan po sa Acts chapter 2, then they gladly received his word, were baptized, and the same day they were added unto the church. Ayan. So, dinagdag po sila matapos nilang sumampalataya, kaya nabautismuhan. So, idinagdag po sila sa lokal na iglesia. Okay, follow-up question. Andyan na po. Okay, follow-up question. Kung ang baptism ay hindi mahalaga sa kaligtasan, bakit nung right moment nung nanampalataya sila ay binautismuhan sila agad bago sila idinagdag sa iglesia? Kung ang bautismo ay hindi mahalaga sa kaligtasan, bakit nung nanampalataya sila ay kailangan nilang bautismuhan agad bago idagdag sa iglesia? Yun. Okay, so kinailangan sila i-bautismuhan agad bilang pagpapatunay, pagpapahayag. 'Di ba nagtanong sila kay Pedro, ano po bang gagawin namin? 'Di ba? Pwede binigyan sila ni Pedro ng gagawin, repent and be baptized o be baptized. Kaya po sila sumunod, sumampalataya na sila sa Acts chapter 2 verse 37, they were pricked in their hearts, that is the conviction of the Holy Spirit. At kumilos sila sumampalataya, nagtanong, anong gagawin namin? Kaya gusto nilang may maipakita ang kanilang pagsampalataya sa Panginoon. So yan po at mahalaga nga po ang bautismo, lagi namin sinasabi after salvation para ma-identify na tayo yung mga naligtas na kaya nabautismuhan, mga tagasunod ni Kristo. Para matukoy po sila na sila'y kay Kristo, sila ay Church of the Lord Jesus Christ. So kaya kinakailangan bautismuhan agad. At bakit mo pa naman ipagpapaliban ang pagsunod sa Panginoong Kristo Jesus kung nalaman na natin yung kalooban niya after nating maligtas, di ba? So, delaying obedience is disobedience for a moment of time. Kaya po, maganda po, immediately, dapat nga kahit sa panahon natin ngayon, matapos sumampalatayang tunay, magpabautismo, ipahayag mo yung pananampalataya mo kasi disipulo ka ni Kristo. Ang sino man sumasampalataya, hindi niya ikinahihiya ang kanyang kaligtasan, pananampalataya kay Kristo. At hindi rin tayo mapapahiya ayon sa Roma yan. So kaya po sila bautismuhan agad para matukoy po, magpapatotoo sila, sasaksi po sila sa buong sanlibutan, may misyon, humayo, mangaral, magbautismo, gawing alagad ang lahat ng bansa. Opo, yun po yun. Kaya para matukoy po agad. Immediately, bautismuhan agad. Brother Ken, pwede akong sumingit ng tanong doon sa may naisip lang akong tanong Sige. way of line of questioning ni Brother Joel Magno. Pasingit lang bro. Bali Brother Ken, lumalabas doon sa paliwanag mo, correct me if I'm wrong, na yung bautismo ay patunay ng isang believer ay sumasampalataya. Oh, yes. Opo, patunay okay. po talaga kasi hindi nakikita ng tao yung pananampalataya natin eh. Diyos lang ang nakakakita niyan.
Okay, Kaya we okay. are Follow up. justified sa Diyos sa pamamagitan ng Ah, pananampalataya. okay, so follow-up question doon. Is it acceptable sa iyo na sabihin ko na sumasampalataya ako ngayon, maliligtas na ako bago ko patunayan yung aking Oh yes, pananampalataya? Oo. Possible po 'yan kasi po pagdating sa pagpapatunay, may usaping pagpapasakop 'yan sa pagkapanginoon ng Diyos sa ating buhay. So, pwede naman anak ka na ng Diyos, ligtas ka na, uuwi ka na ng langit, may guarantee preservation ka na sa langit. Okay. Pero dinidelay mo pa yung ano mo, makakaapekto sa relasyon, makakaranas ka ng pagpapalo dahil mahal ka ng Panginoon. Pinatatagal pa ang pagsunod, nais ka niyang Okay. gamitin dito sa sanlibutan. Okay. So, Brother Joel, yun po yung last question dun sa bago ko ibigay sa iyo ulit kung may tanong ka pa, no? Kung pagbigyan pa tayo ng Brother Ken. Ibig sabihin, kung ang bautismo, Brother Ken, based sa understanding ko sa iyo, ay ito yung proof na isang taong sumasampalataya, paano mo masasabi, in your concept lang, na ang isang tao ay totoong sumasampalataya apart from the proof ng kanyang pananampalataya? Kunyari, kung sasabihin natin kasi na sa akin, kung sasampalataya ako, after ko sumampalataya, kasi sinabi ko na, Lord, I believe in you, you are my Savior, I accept you. That's the declaration of faith eh. Ngayon, ligtas na pala ako noon. Pero, after a while, no, kumbaga, hindi pala totoo akong sumampalataya kasi wala akong patunay. So, ibig sabihin, pwedeng maging, sa sinabi mo, pwedeng yung kapag ka hindi nagpabautismo, hindi siya totoong sumampalataya. Would you consider that understanding? Kasi sabi mo, ang bautismo ay patunay ng pananampalataya, and then, pwede pala na sumampalataya ako ngayon, tapos niligtas na ako ng Diyos, tapos later ko napapatunayan ng pananampalataya ko kasi later ako magpapabautismo. So, would you accept na pwede na yung aking pananampalataya nung umpisa, bago ako naligtas, tapos hindi ako nagpabautismo, ibig sabihin hindi totoo yung aking pananampalataya? Okay. So, okay na po yung question? Apo. Oo. So bilang tao, syempre di natin nakikita yung puso ng taong nagsasabi na siya sumampalataya. Sabi ng Panginoong Kristo Jesus, we shall know them by their fruits. So sa mga bunga na yan, nandyan nga po yung pagsunod sa tubig bautismo. Pwede nating sabihin, baka hindi tunay ang kanyang pananampalataya, pero hindi natin pwedeng sabihin direkta na, hindi to ligtas kasi di nagpabautismo eh. Wala akong ganun kasi sang-ayon sa Biblia, naliligtas ang tao kahit po wala pong pagpapabautismo. Pero sa pagpapatunay dito sa mundo, pagsunod sa Panginoon, sa relasyon, 'di ba? Na tayo'y anak ng Diyos, tayo po inaasahan niyang sumunod sa kanyang kalooban. Kaya po ang kalooban ng Diyos, magpabautismo talaga, magpatotoo tayo ng ating pananampalataya bilang disipulo ng Panginoong Kristo Jesus. Kasi makikita tayo, makikilala tayo ng mga tao, disipulo tayo ni Kristo, sa ating po mga bunga, sa ating mga gawa. Ano po? Okay. So, pwede. Baka hindi siya ligtas. O kasi, ba tayo sumunod? Pero hindi natin pwedeng Husgahan. tahasang sasabihin na, ay, di yan ligtas kasi di nagpabautismo. May mga matitigas na ulo rin po na anak ng Diyos na mga ligtas. Mga tupang nagpupumigla sa Tupang ligaw. pagpapastol. Pilit inaabot, itinutuwid ng pastol, di ba? Makulit. Opo, kaya may palo pa rin pala, Oo. So, Brother Joel, baka, salamat Brother Ken. Brother Joel, meron ka pang dyan? Kukota Okay, ka na. last question doon sa ni Pastor Brian, no? Last question na lang po. Pasensya na po, Brother Ken, no, at Pastor. Okay lang po, okay lang. Ayon po kanina sa sagot ni Brother Ken sa tanong ni Pastor Brian na ang bautismo pala ay fruit ng ang bautismo pala ay patunay ng isang tao ay mananampalataya. Ngayon, yung tao ba na nagsabing nananampalataya at hindi na bautismuhan, ay tanong na pala ni Pastor Brian to kanina eh. Okay, ibang tanong na lang. Okay. Doon po ba sa Acts chapter 2, nung nanampalataya sila doon, ano po ba yung ipinangaral ni Pedro na kailangan nilang sampalatayaan? Ayan. Okay.
So, ang ebanghelyo po ni Kristo, kung paano nilang ipinako, tignan nyo po, sa aakyat lamang po tayo. Magaling ang pangangaral ni Pedro nito. Nag-umpisa siya sa kasaysayan. Ano? Ang sabi rito, verse 22, Ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles. Ayan, tapos, ano na natin, fast forward, pinako ninyo, mula sa lipi ni David, ayan, hanggang sa, nabuhay muli si Kristo. Verse 32, this Jesus that God raised up, whereof we all are witnesses, saksi kami sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ebanghelyo pa rin po ni Kristo yung pinangaral niya. Therefore, being by the right hand of God exalted and having received for David, and yan, sa verse 37, now when they heard this, they were pricked in their heart. So that is the convicting work of the Holy Spirit. It is the Spirit that convicts the hearts of men. It is the Spirit also that convinces and converts, in the work of regeneration. So, nagtanong, anong gagawin namin? Magpabautismo kayo, magsisit, magpabautismo. Diba? Sa ngalan ng Panginoong Kristo Jesus. So, binigyan silang gagawin ni Pedro. So, yan ang senaryo po dyan. Ebanghelyo pa rin ni Kristo po, pinangaral. Pala question, last na talaga, Pastor. Paano pala? May bayad na yan, bro. May bayad na yan. Oo. Sige lang. Okay, wala question. Paano pala pag hindi sinunod nung pinangaralan ni Pedro ang kanyang sinabi na magsisi at magpabautismo, maligtas po ba sila? Ligtas na po sila kahit hindi pa nila sundin yon. Pag hindi lang nila sinunod, tawag sa kanila hindi masunuring Kristiyano, hindi masunuring anak ng Diyos. Opo. Okay. Pasaway ng mga anak po yon, hindi masunurin, tas kinahihiya ang kanilang pananampalataya, So, obedient Christian will submit. Yan talaga may bayad na yan. Sige bro, mukhang sige. Okay. So, ibig sabihin bro, at the moment na manampalataya ka, ibig sabihin ligtas na sila pero pasaway na Kristiyano as what you said. Pag hindi sumusunod. Pero pag sumunod, hindi pasaway, masunurin. Pero ligtas sila. Ligtas sila, sabi ng Biblia. Ang batayan lamang para tayo maligtas, pananampalataya. Yung sumampalataya ka ng lubusan sa Panginoong Kristo Jesus. Ano yun? Naniwala ka sa Kanya, nagtitiwala ka na nanalig ka. Yun po yung tunay na sumasampalataya. Kung ligtas sila dahil may pananampalataya sila kahit wala silang pagsunod. Sa James chapter 2 verse 19, si Satanas din po ba ligtas dahil meron siyang pananampalataya pero wala siyang pagsunod? At napahamak na po si Satanas, sinatulan na po, prepared na sa kanila yung impyerno bro . Opo, tsaka kahit ano pang panginginig at paniniwala niyan, hindi na po siya sakop sa tinubos ng Panginoong Kristo Jesus, siya'y nahatulan na. Tapos, yung makademonyong pananampalataya, walang gawa. Inactive, dead. At yun sa context po dyan, kausap po dyan, mga mananampalataya. Sige, tignan natin. Pakita ko sa inyo konti iyan. Sa James chapter 2, ito malimit din naman itong tinatanong. So, there is a justification in the sight of men there. Chapter 2, ang kausap po rito, brethren. Sa Ephesians chapter 1, tinutukoy na ikaw po'y kapatiran, you are in the beloved. Kapag sumampalataya ka kay Kristo, mga ligtas na po ito. Have not the faith of our Lord Jesus Christ. Yung nagsulat, kasama niya po yung sinusulatan, our Lord, kumikilala sila kay Kristo Jesus na Panginoon. Mga ligtas na ho ito. Ano pong usapin nila dito? May pagtatangi sila. Sumasampalataya sila pero namimili sila ng mga papakitaan na mabubuting gawa. 'Di ba? Pag may mayaman, pag may mahirap, may pagtatangi sila. Tignan niyo po sa verse 18. A man may say, thou hast faith. O pwedeng sabihin ng tao, may pananampalataya siya, and I have works. Show me thy faith. Pakita mo sa akin. Hindi kasi makita ng tao yan, bro. Pag yung pananampalataya natin, sa kalooban, hindi yan nakikita ng mga tao. Kaya sabi, ipakita mo sa akin. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works.
may papakita natin ang ating pananampalataya sa ating mga gawa. Ano po, kaya nga tayo'y gumagawa para maipakita ang ating pananampalataya. Yung pananampalataya naman nating dalisay at tunay, kita naman na yan ng Diyos. Kaya nga Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ito, justification ang usapin in the sight of men. Paano sinasabi niyong Kristiyano kayo, mga ligtas kayo, mapupunta kayong langit, ganyan naman ang pamumuhay ninyo. Dapat tumugma sa ating pamumuhay pisikal yung nangyari po sa atin sa kalooban. Kung talagang tayo'y na kay Kristo, 'di ba? Lumakad sa spirito. Ang bunga ng banal na spirito, anin? Pag-ibig, kababaan loob, kaamuan, kagalakan, 'di ba? So yan po yan. Kaya po sabi ng verse 23, and the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. So makikita nyo po na ilalagay sa atin ang katuwiran kapag tayo ay sumampalataya sa Diyos. You see, then how that by works man is justified and not by faith only. So nakikita nyo, that is the justification in the sight of man, in the context. Kasi hindi po makita ng tao ating pananampalataya. So kaya sinasabi dyan, sa mata ng tao, hindi ka ma-justify, hindi pwedeng maniwala sa iyo ang tao, mananampalataya ka ni Kristo, hindi mo pinapakita sa gawa. So, patay ang pananampalatayang gayan. May pananampalataya siyang patay, inactive, at makademonyo. Pero pwede naman anak ka ng Diyos, mag-asal anak ka ng demonyo Pero pwede po. Opo, kaya papaluin ka ng Panginoon. Okay, papaluin ka lang pero hindi So, yun ka po yung sagot ko, tatanggalin sa salvation. Yun yata ang sagot nila. Okay, Pastor, Sabi- salamat po sa Yes. pagkakataon, no? Brother Ba't Ken, kumakamot salamat ka ng po ulo? sa pagkakataon. Ba't kumakamot ka ng ulo? Ano pala, May dandruff. Ano bro? So, Okay, next time, ganito. pwede ba ako magtanong next time? Kapag opo, Brother meron Ken, po pala, kapag meron po sa lobby ng Diyos po na may sa susunod na pagkakataon may magpe-present po sa kanila, then you are free to kayo bibigyan ko kayo ng ng 10 tanong kasi para patas naman kay Brother Joel Magno. Amen, amen. Okay, salamat Pastor. No? Pasensya na sa abala, disturbo. Medyo humigit yung ko. Hingin ko lang yung Okay Gcash lang. niya. Amen, maraming Okay, salamat Brother Ken. Sige Pastor, yun na lang po siguro. Okay. So, maraming salamat Brother Joel Magno. Wala ka bang muna bago ka mag-leave promotion, baka may po-promote yung program or wala naman? Ano pala, dahil si Brother Ken po ay gustong magtanong, baka po gusto niyang bisitahin din po ang page ko sa Apostolic Heritage. Minsan nag-live kami doon. Kahit ano-anong topic lang po. Pinopromote ko na lang din po ang akin pong Invite YouTube mo na siya channel. directly. Invite mo na siya directly, hindi yung baka gusto. Gusto niya. Invite mo na siya. Oo, baka gusto niyang magturo. Tatanong ganun. Oo. Yan. Praise the Invite Lord. kita Okay. bro, magturo or invite kita para magtanong? Pwede rin. Magtatanong Kahit naman ako. daw. Oo. Praise the Lord. Okay, So, maganda yan. bisita muna parang ganyan. Observe daw Okay, muna. yun lang po siguro Welcome Pastor tayo kasi dyan, welcome. may Sunday pa kami bukas eh. Kaya nga, si Brother Ken din merong Sunday Pero salamat sa panahon ni Brother Ken. Ano oras po ang church yung bukas, Brother Ken? 9:30 Maaga-aga. in the morning. Siguro Brother Ken, napakadami mo nang na-entertain na tanong at yung mga comments sa comment section, may sariling mundo. Sila ang nagdi-discussion doon sa comments natin, no. So, I think yung ibang tanong, o kaya nga yung ibang tanong naman dito, bro, na I think na serve mo naman dahil kaparehas ang tanong ni Brother Joel Magno at nung ni Brother BJ. Siguro Brother Joel Magno, diyan ka na lang muna. Kumbaga, i-end ko na rin to later on. May mga tanong lang ako kay Brother Ken. Lugi ako yung host, hindi ako nakapagtanong eh. No, Hindi na ako maglilip. Pwede ka. Sige, pwede ka mag-leave. No? Bro, sabi mo Brother Ken, ang bautismo, ilang beses mo siya inulit sa pagsagot and then sa presentation mo. Ito ay identification.
Identification Identification, okay. with So ang Christ. tanong ko, kapag ka hindi ka pa na-identify kay Christ, kanino ka identified? Ano siya? Unidentified. Unidentified ka po. Opo. Okay, wala ka pang ano, hindi mo masasabi na identified ka sa Diablo. Hindi po. Hindi, Lalo hindi pag mo. ligtas kasi unidentified lang siya dito po sa Okay. physical na mundo. Pero spiritually speaking, identified with Christ na yun kasi may spiritual baptism nung siya po Okay. ay sumampalataya kay Kristo. Alright. Tapos, bro, salamat sa sagot mo. Sabi mo kanina doon sa presentation, valid ang bautismo ni Juan. Tama ba? May ganun ka bang nabanggit? Kasi hindi ko na Oo, ma-rewind valid. to eh. Okay. Oo. Ang tanong ko, bro, valid saan? Valid siya para saan? Valido siya na parang kagaya ng sa bautismo natin. That is, 'di ba, baptism of repentance yun sa kanya. Ayan, paglalarawan din ng sa panahon kasi nila ng pananampalataya nila sa paparating na Mesyas upang sila ay mapabilang sa paghahari ng Panginoong Kristo Jesus na paparating. Ano po? So, yung bautismo niya kasi, purification rite by which men on confessing their sins were bound to spiritual reformation, obtained the pardon of the past sins, and became qualified for the benefits of the Messiah's kingdom soon to be set up. So, yun po yung kapahayagan ng kanilang pagpapabautismo. Si Kristo, iba rin yung pagpapabautismo niya kay Juan kasi wala naman siyang kasalanan eh. So, Right, nung okay. si Kristo nagpabautismo, ayan. So, ang sinasabi niya po roon, pinoportray niya, pinaprophesy niya yung mangyayari sa kanya. Nagpabautismo siya in obedience to the Father, ayan, and to be an example of obedience and to identify himself with the New Testament church, with the New Testament people. At yun nga yung mangyayari sa kanya sa gospel. Siya'y mamamatay, may lilibing, at muling mabubuhay. At gusto ni Kristo Salamat. tayo ma-identify sa kanya. Okay. Salamat, Brother Ken. Last 2 questions na before tayo mag-off air. Sige, sige. Sabi mo kanina, bro, tunay na disipulo ang sumusunod sa ano mo, no? Tama ba ako doon pagkaka-pick up ko sa'yo? Yes, kasi Okay. ang disciple is a follower, believer of the Lord's teaching. Okay. So, ang first question ko doon about sa statement na yun, bro. So kapag masasabi mo ba na kapag hindi sumunod yung taong nagsabi na meron, okay, quote and quote, nagsabi lang siya na meron siyang pananampalataya, pero hindi siya sumunod, would you consider na yung, kasi based doon sa sinabi mo na tunay na disipulo, would you also consider na hindi tunay ang kanyang pananampalataya kung hindi siya sumunod? So, kino-consider ko rin yun, pwede natin masabi sang-ayon sa kanyang bunga ng hindi pagsunod. Kasi nga, ang tupa ng Panginoong Kristo Jesus is sumusunod, nakikinig sa kanyang tinig at nakikilala niya tayo po ay sumusunod sa kanya. So, yun po Okay. So kung hindi, ito yung last question ko, bro. So kung hindi siya tunay na sumusunod, ay hindi siya tunay na disipulo kasi hindi siya sumusunod at ang sabi mo pwede na hindi siya totoong sumampalataya. Meaning to say, yung taong nag-declare ng kanyang faith, pwedeng hindi siya ligtas since ang sabi mo naligtas tayo base sa pananampalataya. Well, I will assume na what you mean by that is true faith, yung totoong pananampalataya. So pwede siyang kahit kunyari ako, bro, nag-declare ako na naniniwala ako na ligtas na si Jesus Christ ang tagapagligtas ko, tinatanggap ko siya, no? So pwede pa lang hindi totoo 'yon, therefore hindi ako ligtas. Sang-ayon po sa pagpapahayag niya kasi mga tao lang tayo, hindi nga natin makita yung puso ng tao na nagsasabi. Okay. So tayo bumabase sa ating nakikita sa bunga ng kanyang ginagawa ng kanyang pananampalataya. So pwede nga natin ma-consider baka hindi ligtas kasi Praise God. Okay. hindi sumusunod sa Panginoon. So yan naman Ayun. ang natin. Ang malinaw lang sa aking presentation, baptism is essential after salvation for identification, for obedience, public
profession of your faith, as a result, sa resulta siya nakalagay sa akin. Sa requirements of salvation, that is by faith only in Christ Jesus Christ. And result na yan, baptism, repentance, at mga marami pa pong ano. So yun po Okay. yun sa aming perspective. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, no. Before ko po hayaan ng umalis si Brother Ken at magpaalam sa ating mga kapatid. Again, disclaimer, si Brother Ken po ay Baptist at nag-present lamang siya ng kanyang paniniwala base sa kanilang konsepto, mga bilang Baptist. So magkaiba po kami ng pananampalataya, mga kapatid, ano. Nag-present lang siya ng kanyang pananampalataya para po sa atin, hindi tayo basta humuhusga sa kanila without properly understanding their belief. Kasi marami tayong binabato sa kanila, ang totoo, hindi naman natin naiintindihan talaga yung kanilang position. So, through this way, maunawaan natin sila para yung ating pagtatanong din ay maging tama sa kanila, no? So, maraming salamat, Brother Ken, sa opportunity. So, pasensya na sa mga nagtanong na hindi na po natin na-entertain kasi po talagang gahol tayo sa oras at nirerespeto po natin yung gawain bukas, no, ng ating kapatid na si Brother Ken. Hopefully, may iba pa tayong ma-invite kung hindi man si Brother Ken sa subject po na yan para tuluyan po tayo makapagtanong ng buong laya. So maraming salamat sa Diyos at maraming salamat, Brother Ken. Bago po kayo tuluyan ng umalis, Brother Ken, baka may gusto pa po kayong sabihin, conclusion, i-promote. Ayan. Okay, maraming salamat po. Unang-una kay Sir Brian at pinaunlakan tayo sa kanyang programa. At syempre po, maraming salamat rin sa mga taga-subaybay. Maganda po yung ganitong sistema na kung saan ay aralan lang hindi masyadong nagpapadala sa mga bugsuban ng damdamin como ay hindi pagkakaparehas at hindi pagkakaunawaan. So ang pinakalayunin ng ganitong gawain, maintindihan ang magkabilang presentasyon at syempre mapag-aralan, matimbang-timbang. Meron naman tayong salita ng Diyos na pagbabatayan natin talaga ng katotohanan. So yun lamang po. Ako po ay isang Baptist missionary, Baptist preacher. Ayan, inaanyayahan ko rin kayo sa aming page, Original Baptist Faith Defenders. Pag gusto nyo po ng mga formal debates and discussions, yan, open po na yan at malapit na ulit umere mga broadcasting. Follow nyo po. Shoutout kay Brother Dino Diaz, kay Brother James, kay Brother Alexander Santos. Tapos sa iba pang mga kabaptist natin dyan. Ayan, purihin ng Panginoon at makapagbahagi tayo. Salamat, Sir Brian. Amen. Salamat din po, Brother Ken, no? God bless po sa inyo. Sa gawain nyo po tomorrow, maging pagpapala, kalakasan po ang gawain nyo bukas sa mga kapatid. Amen. Sige po. Ayun. Maraming salamat ulit kay Brother Ken, ano? At hindi na natin siya hahawakan pa dahil talaga may gawain po siya bukas at alam natin may mga ganyang ministers, may mga part po sila sa gawain. Kaya po, again, maraming salamat po, Brother Ken. God bless po sa inyo at sa bumubuo po ng Baptist Faith Defender, no? At sa mga viewers po natin, mga kapatid, maraming salamat po sa pakikisama, pakikiisa po, no? Gaya po ng sinabi ng ating guest kanina, maganda po yung ganitong talakayan, hindi po tayo nag-aatakihan, hindi po tayo nagiging emotional, no? So, maganda po ito para po mas maunawaan natin yung kani-kanyang paniniwala po, no? So, anyway, mga kapatid, hindi ko na po kukunin ng mahaba pa ang oras nyo. May gawain po bukas. No, Brother Joel Magno, sa mga kapatid po natin sa pananampalataya from the UPC, Brother Joel Magno, si Brother Joey, hindi ko na ma-entertain, hindi ko na siya mahintay. Shout out kay Brother Emard Tidong, Zerel Clamor Antonio, kay Brother BJ kanina, Gospel Force. God bless po sa inyo. Salamat po sa join kanina at pagtatanong. At again, pasensya na po at hindi po natin na-entertain lahat ng mga tanong nyo because I understand na may mga si Brother John at si Brother BJ kanina na itanong naman na nila yung mga tanong po dito sa comment, no? So again, God bless. Salamat, Brother Dino. Yun, God bless po. At sa mga nabanggit kanina ni Brother, yung guest po natin si Pastor Alex, no, coming from the Baptist Faith Defenders, si Brother James, ayan, si Brother Dino. Shoutout po sa inyo. God bless po sa inyo lahat. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Thank you for watching The Apostolics Now. Once again, this is your Brother Brian, your servant in Christ, the Apostolic
Intelligence. Ayun. God bless po.